Yan, good day ulit, Ma'am Annabelle, and of course, thank you so much sa pagpapaunlak po ulit ninyo ng oras dito po sa amin sa Bombo Radyo Legazpi. And of course, magdiriwang po tayo ng Chinese New Year and gusto lang namin kumustahin po dyan sa bahagi ng China kung anong klaseng mga celebrations po yung gagawin ng mga residents po dyan. Hello, good day sa inyo. Dito sa China, talagang napaka-excited ng mga local dito to celebrate itong Chinese New Year. And ito yung tonight is their New Year's Eve. So very excited sila sa preparations and lahat maraming mga na-prepare na even dito sa bahay namin. 'Yun. So parang nagkakaroon din po ba sila ng mga salo-salo and mga party tuwing ganito po na nagdiriwang ng Chinese New Year? Opo, opo. Yun po yung pinaka-special occasion nila, yung, magdi-dinner sila. Ito yung pinaka-solemn kasi itong Chinese New Year is pinaka-solemn festival nila sa every year. So, lahat ng family nagtitipon-tipon and then, nagsasalo-salo, nagshi-sharing, and yun po yun. Parang ano po ma'am yung pinagkaiba nito bang Chinese New Year sa pagdiriwang ng mga locals diyan na kapag tayong mga Pilipino ang nagse-celebrate din ng New Year kasi magkaiba po parang magkaiba yung celebration the way tayo diwang. Ano po yung parang difference and yung pagkakapareho kung meron man? Oh, first of all, ang Chinese New Year kasi dito sa China, nandito kasi ako ngayon sa China, actually nasa Hong Kong talaga ako naka-assign, pero every weekend nandito ako. So ang na-observe ko kasi na 'pag nagse-celebrate sila ng New Year's is may malaking pagkakaiba especially sa mga activity na pinagdidiwang nila. Compare sa atin. May mga similarities naman pero iisa-isahin ko 'yan. Una, yung kanilang, activity sa Chinese New Year is yung like ang Dragon Festival, I mean ang Dragon Dance, 'yun. Yung Lion Dance, 'yun yung isa sa kanilang pinaka-main activity talaga. Tapos yung mga firecrackers, kasi ang ibig sabihin nun parang tinatakot nila yung mga bad spirit para lumayo, gano'n. And to welcome, good thing and prosperity sa buhay nila. And then sa atin naman kung iko-compare ko yung Chinese New Year, yung similarities nun, tayo naman mga Filipino, nag-aano din tayo ng mga fireworks, same din sa kanila, mayroon din gano'n. And then nagsasalo-salo, tapos, yun mga similarities. Tapos ang sa Chinese naman na kinaugalian nila, nagbibigay sila ng ampao, yung red packet, yun. Isa yun sa talagang hindi nawawala, yun. Siyempre ma'am, tayo naniniwala din tayo sa mga pampaswerte tuwing sasapit yung bagong taon. Yung mga Chinese, ano po yung parang itinuturing nila na nagdadala sa kanila ng prosperity or good luck ngayong Year of the Wood Dragon? Oo, marami, gano'n. May mga pamahiin sila, actually dalawa yan, bad luck and good luck. So, yung unahin ko muna yung yung good luck. Before, like now, New Year's Eve, mostly ang kanilang ginagawa is nagla-lighting sila ng candles, yun. And then, insenso, yun, ano din sila ng insenso para, alam mo na, nagdadala yun ng good luck sa kanila. And then, yung mga bad luck naman dapat bawal kang magwalis. Before or kung magwalis ka man, dapat yung winalis mo is dapat diyaan lang yan sa loob ng bahay, wag mo siyang ilabas. Gano'n, or kaya magsaboy ng tubig, bawal yun sa labas. And, dadaan ka rin sa back door, bawal din yun. And then kasi dalawa yun, parang sa pagkakaalam ko ito yung sabi sa amo ko. Yung sa Northern China kasi parang separate yung may common silang paniniwala, pero parang may kanya-kanya silang paniniwala at saka dito sa South area. Like dito sa Hong Kong, Guangdong area and sa Beijing na gano'n. So may mga konting difference silang mga, ginagawang ritwal, gano'n. And syempre ma'am, eto na nga, yung mga Pilipino ba natin dyan, lalong-lalo na yung mga overseas Filipino workers ay nabibigyan din ng bakasyon kasi I guess ituturing din po ito na parang
holiday kasi malaking okasyon ito diyan sa bahagi ng China. So parang nabibigyan din ba kayo diyan ng day off sa ganitong mga pagkakataon or may mga gifts din na ibinibigay yung mga employers po ninyo? Oo, mostly na employers talagang nagbibigay sila ng yung red packet talaga number one. Hindi talaga puwedeng mawala yun. Kasi parang 'pag once na hindi sila nagbibigay is bad luck yun sa kanila. So 'pag nagbigay sila ng red packet parang nag-o-overflow yung wealth nila, gano'n. So sa aming mga Filipino dito, talagang nakaka-receive kami ng mga gano'n, mga gift. May mga employers nagbibigay talaga sila ng gift, yung day off mo ini-extend nila. Meron din naman na regular lang din. Pero mostly talaga is kaming mga Filipino nakiki-join din kami, nakiki-celebrate din kami sa itong Chinese New Year sa aming mga amo, gano'n. And, siyempre ma'am ngayong, Chinese New Year baka may mga, mensahe po kayo sa ating mga kababayan sa mga nanonood at nakikinig sa atin and, siyempre yung pagbati niyo din po sa kanila. Please go ahead po. Okey po, thank you. Sa mga kapwa ko at saka sa mga kababayan ko na nandito sa abroad o kung saan man silang bahagi ng mundo, binabati ko sila ng Happy Chinese New Year, Kung Hei Fat Choi. Yeah. Ang message ko sa kanila, sa lahat-lahat, i-overall ko na lang is, prosperous New Year yung, abundance, more blessing and good health, yun. And then sa family ko din also, gano'n. Yun lang. Opo, maraming salamat sa inyo ma'am, Annabel and of course mag-ingat po kayo lagi diyan. Thank you so much. Napakalaking privilege na na-invite niyo ako sa interview na ito and, ulit kong Hei Fat Choi. Bye-bye, Opo. thank you. Ma'am yung China po pala apelyido niyo po talaga ito? Oo, real ko talagang apelyido Wow! 'yan, yung Annabel de la China and then coincidence na nandito din ako sa China talaga. Opo. Kaya 'pag Napaka nag-i-in ako dito sa immigration, minsan sila na minsan ini-interview ako ng mga officer na, "Is it oo. really is China?" Because kasi pumapasok ako is China. Totoo 'yun, real name Opo, ko talaga 'yun. nagulat nga din po ako kasi sabi ko nasa China si ma'am, so China din ang yung apelyido niya kaya medyo Oo, oo, coincidence kahit yung amo talaga. ko nga na-amaze nga sila, eh. Oo. Opo, Thank you, ma'am. yun lang siguro Thank opo, you. thank you ma'am, ingat po kayo. Oh, thank you. God Bye-bye.